Sa loob ng 3 taon, naging isang masunuring trophy wife si Selena sa bilyonaryong si Victor Velasco. Akala niya, ang balitang kambal ang nasa sinapupunan niya ang magsisilbing tulay para mahalin din siya nito. Ngunit sa gabing, ibibigay niya ang sorpresa, siya ang nagulat. Dahil natagpuan niya ang asawa sa bisig ng ibang babae. Dala ang sakit at ang mga anak na hindi pa nasisilang, tumakas si Selena at naglaho sa ibang bansa. 7 taon ang lumipas, nagbago ang lahat. Si Selena ay isa na ngayong tanyag na designer, matapang at hindi na mahina. Ngunit sa muling pagtatagpo ng kanilang landas, isang tingin pa lang ni Victor sa mga mata ni Liam at Laarni, alam na ng bilyonaryo ang katotohanan. Mababawi pa ba ng isang makapangyarihang lalaki ang pamilyang tinalikuran niya? Uhuli na ang lahat dahil ang mahinang asawa noon ay handa ng lumaban para sa mga anak niya ngayon. Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video, paklik din ang mga subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hawak ni Selena ang isang pirasong papel, isang ultrasound result na kanina pa niya tinititigan hanggang sa lumabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha ng labis na kasiyahan. Sa loob ng 3 taon ng pagsasama nila ni Victor Velasco, ang taniyag at kinatatakutang bilyonaryo, ang tanging hiling ni Selena ay ang magkaroon ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Bagaman ang kanilang kasal ay nagsimula bilang isang business arrangement sa pagitan ng kanilang mga pamilya, ibinigay ni Selena ang buong puso niya sa lalaki. Minahal niya ang pagiging tahimik nito, ang pagiging istrikto, at maging ang malamig nitong pakikitungo sa kanya noon. Kambal, Ma'am Selena. 2 malusog na pintig ng puso. Ang boses ng doktor na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang kanyang tiyan na patag pa rin sa ngayon. Sa loob niya, may 2 munting buhay na nabubuo, isang biyaya na alam niyang magbabago sa malamig na relasyon nila ni Victor. Nitong mga nakaraang buwan, ramdam ni Selena ang lalong paglayo ng loob ng asawa. Madalas itong gabing umuwi, laging abala sa trabaho, at kung minsan ay hindi na siya kinakausap. Inisip ni Selena na baka pagod lang ito sa pagpapatakbo ng kumpanya. Siguro kapag nalaman ni Victor na may anak kami, babalik na kami sa dati. Siguro ito na ang tulay para mahalin niya rin ako. Bulong niya sa sarili. Huminto siya sa isang mamahaling baby boutique bago umuwi. Bumili siya ng 2 pares ng maliliit na sapatos, isang asul at isang rosas. Maingat niya itong ipinabalot sa isang elegante at puting kahon. Ito ang magiging sorpresa niya para kay Victor sa kanilang ika-3 anibersaryo na gaganapin sa mismong gabing yun. Pagdating sa kanilang mansyon, agad siyang nagtungo sa kusina. Hindi niya hinayaan ang mga katulong na kumilos. Siya mismo ang naghanda ng filet mignon, ang paboritong pagkain ni Victor. Nag-ayos din siya ng hapagkainan na may kasamang mababangong rosas at mamahaling alak para sa asawa. Habang juice lang ang inihanda niya para sa kanyang sarili. Habang nagluluto, hindi mapigilan ni Selena ang mangarap. Nakikita na niya ang mga bata na tumatakbo sa malawak na hardin ng mansyon. Nakikita na niya si Victor na tumatawa habang karga ang kanilang mga anak. Ang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya ay abot kamay na niya. 7:00 ng gabi nang matapos siya sa pag-aayos. Umakyat siya sa itaas upang magbihis. Pinili niya ang isang simpleng puting bestida na hapit sa kanyang katawan ngunit komportable. Nag-apply siya ng kaunting makeup para itago ang pamumutla dahil sa morning sickness. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Kaya natin to, babies. Magiging masaya ang daddy niyo pagdating niya. Inilagay niya ang puting kahon sa gitna ng kanilang kama, sa ibabaw ng malambot na unan. Gusto niyang yun ang unang makita ni Victor bago sila bumaba para maghapunan. Punong-puno ng pag-asa ang puso ni Selena. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat ng chismis na siya ay trophy wife lamang. Tiniis niyang kawalan ng atensyon ni Victor dahil naniniwala siyang balang araw, makikita rin ito ang halaga niya. Subalit habang hinihintay niya ang tunog ng sasakyan ni Victor sa labas, isang kakaibang kaba ang biglang gumapang sa kanyang puso.
8:00 na ng gabi. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pintig ng kaba sa puso ni Selena. Kanina pa siya pabalik-balik sa tapat ng bintana. Hinihintay ang pagdating ng itim na SUV ni Victor. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Tila kinakausap ang mga munting buhay na kumalma rin gaya niya. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Narito na siya. Dali-dali nag-ayos ng buhok si Selena sa harap ng salamin. Kinuha niya ang puting kahon na naglalaman ng ultrasound at ang maliliit na sapatos. Ngunit bago pa siya makababa, narinig niya ang mabibigat na yabag sa hagdanan. Hindi ito ang karaniwang marahang hakbang ni Victor. May kasama siyang iba. At naririnig ni Selena ang mahinang tawanan, isang boses ng babaeng tila pamilyar sa kanyang pandinig. "Victor, dahan-dahan naman. Baka may makakita sa atin." Wika ng isang malambing at mapang-akit na tinig. Walang makakakita sa atin, Nadine. At kahit may makakita pa, wala akong pakialam. Sagot ng baritono at malimig na boses ni Victor. Para namang binuhusan ng yelo si Selena. Si Nadine, ang babaeng palaging nauugnay kay Victor bago pa man sila ikasal. Ang babaeng sinasabi ni Victor na bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Selena sa pinto ng kanilang master bedroom na bahagyang nakaawang. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang masamang panaginip na hinding-hindi niya malilimutan. Sa gitna ng malawak at marangyang silid, sa ibabaw ng kanilang kama kung saan inilagay ni Selena ang kanyang sorpresa, naroon ang kanyang asawa. Nakayakap si Nadine kay Victor. Ang mga braso nito ay nakapulupot sa leeg ng asawa habang ang mga labi nila ay halos magdikit na. Ang puting kahon na inihanda ni Selena ay natabig at nahulog sa sahig. Ang maliliit na sapatos na asul at rosas ay nagkalat, tila mga basurang walang halaga sa paanan ng dalawang nagtataksil. "Kailan mo ba siya palalayasin dito, Victor? Sabi mo sa akin, business arrangement lang ang lahat. Pagod na ako magtago." Maktol ni Nadine habang hinahapulos ang pisngi ni Victor. Huminga ng malalim si Victor. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal na inaasahan ni Selena. Konting tiis na lang, Nadine. Inihahanda ko ng divorce paper. Hindi ko na rin matiis ang pagpapanggap na nabasaya ako sa babaeng yun. Wala siyang ibinibigay sa akin kundi sakit ng ulo. Hindi ko siya mahal at alam mo yan. Ang bawat salitang binitawan ni Victor ay parang matalim na bagay na sunod-sunod na itinusok sa puso ni Selena. Ang saya na naramdaman niya kaninang umaga ay napalitan ng galit. Hindi lang ang kanyang pagkatao ang niloko, kundi pati ang dignidad ng mga batang dinadala niya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napaatras si Selena at nasagi ang isang vase sa gilid ng pinto. Ang lagotok ng pagkabasag nito ay bumasag sa katahimikan ng silid. Agad na humiwalay si Victor kay Nadine at lumingon sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng lambing ay biglang naging bato. Walang pagsisisi, walang gulat, tanging inis lamang ang nakita ni Selena sa mga mata ng asawa. Selena? Malamig na tawag nito. Hindi nakapagsalita si Selena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagkalat na ultrasound result sa sahig na ngayon ay natapakan na ni Nadine. Ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding habag sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. "Nakakaabala ba ako sa plano niyo?" Nanginginig ang boses na tanong ni Selena. Tiningnan niya si Victor ng diretso sa mga mata. "Sana sinabi mo ng mas maaga para hindi na ako nag-aksaya ng panahon na umasang may puwang pa ako sa buhay mo, Victor. Mag-asawa tayo sa mata ng batas at mga tao, pero nagawa mong dalhin ang babae mo sa sarili nating pamamahay. Tapos ng pagtitiis ko sa'yo." Bago pa man makasagot si Victor, mabilis na tumalikod si Selena. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Sapat na ang nakita niya. Sapat na ang narinig niya. Sa bawat takbang niya palayo sa silid na yon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hinding-hindi malalaman ni Victor na may mga anak silang darating. Hinding-hindi niya hahayaan na lumaki ang kanyang mga anak sa piling ng isang amang walang puso at isang tahanang puno ng pagtataksil. Mabilis ang bawat takbang ni Selena pababa ng hagdan. Tila tinatakasan ng isang apoy na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Victor na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi ito boses ng isang nag-aalalang asawa. Ito ay boses ng isang lalaking naiinis dahil nabulabog ang kanyang pribadong sandali. Selena,
Bumalik ka rito! Huwag kang gumagawa ng eksena! Buliyaw ni Victor mula sa itaas. Tumigil si Selena sa paanan ng hagdan at lumingon. Nakatayo rin si Victor. Maayos na uli ang tindig. Habang si Nadine ay nakasandal sa hamba ng pinto ng kanilang silid. May mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Sa sandaling yon, ang pag-ibig na 3 taon niyang inalagaan ay tuluyan nang naging abo. Eksena? Iyon lang bang tingin mo rito, Victor? Isang eksena? Ang bastusin mo ang kasal natin sa mismong kama natin. Yun ang eksena. At ang tanggapin ko ang lahat ng palalait niyo. Yun ang kahibangan. Hindi kita kailangan paliwanagan. Alam mo, negosyo lang ang dahilan kung bakit tayo narito at nagsasama. Malamig na sagot ng bilyonaryo. Hindi na sumagot si Selena. Tumakbo siya patungo sa kanilang maliit na opisina sa ibaba at kinuha ang kanyang passport at ang bag na palaging handa para sa kanyang mga business trips. Hindi niya kailangan ng mamahaling alahas o mga damit na binili ng pera ni Victor. Kinuha niya lamang ang kanyang mga personal na dokumento at ang pera mula sa sarili niyang ipon bilang designer. Saan ka pupunta? Hinarangan siya ni Victor sa may pintuan ng mansyon. Tumingin si Selena sa asawa nang may halong puot at pandidiri. Lalayo sa buhay mo. Masaya ka na ba? At huwag kang mag-alala, Victor. Hindi mo na kailangan maghanda ng divorce papers. Ako nang gagawa niyan para sa'yo. Malaya ka na. Lalabas na sana siya nang maalala niya ang maliit na sapatos na kanina ay natapakan ni Nadine. Kinuha niyang mga ito sa sahig na nalaglag pala habang tumatakbo siya. Mahigpit niya itong hinawakan. Mula sa araw na ito, Victor Valesco, wala ka ng asawa. Mariing sabi ni Selena. Lumingon siya sa malawak na mansyong. Naging kulungan niya ng 3 taon. At pinapangako ko sa pangalan ng mga anak ko, hindi mo sila makikilala. Hindi mo matitikman ang karangal na tawaging dati ng mga batang ito. Anong sinasabi mo? Kumunot ang noo ni Victor. Bakas ang bahagyang kalituhan. Ngunit hindi na nagpaliwanag si Selena. Alam mo ba siya sa gitna ng bumubuhos na ulan? Ang lamig ng tubig ay tila humahaplo sa kanyang nag-aapoy na pisngi. Hindi siya lumingon. Pinara niya ang unang taxi na dumaan at sumakay ng walang pag-aalinlangan. Saan tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa airport. Kahit saang malayo rito. Sagot ni Selena habang nanginginig ang buong katawan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Marangyang Subdivision, muling hinaplos ni Selena ang kanyang tiyan. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Patawarin niyo si Mami, mga anak. Hindi man kayo magkaroon ng ama, sisiguraduhin kong lalaki kayong puno ng pagmamahal. Hindi ko kayo hahayaang saktan ng mundong pinanggalingan ng daddy niyo. Magtatago tayo at hindi tayo magpapakita sa kanya. Sa gabing yun, kasabay ng pagkulog at pagkidlat, tuluyan ang naglaho si Selena Valesco. Ang tanging naiwan sa mansyon ay ang basag na vase, ang malamig na steak sa hapag at ang isang asawang hindi palubos na nauunawaan ang laki ng nawala sa kanya. 7 taon ang mabilis na lumipas. Para kay Selena, ang 7 taon ay tila isang buong buhay ng paglalakbay. Malayo sa ingay ng Maynila at sa mapanghusgang mga mata ng alta sosyedad. Nahanap niya ang katahimikan sa isang munting bayan sa Tuscany, Italy. Dito, hindi siya kilala bilang asawa ng isang Valesco. Dito, siya ay si Selena Montales, isang mahusay na independent bridal designer na unti-unting nakikilala ang pangalan sa Europa. Ang sikat ng umaga sa Italy ay malambot na humahalik sa kanyang balat habang nagtitimpla siya ng kape. Ngunit ang tunay na nagpapangiti sa kanya ay ang mga yabag ng maliliit na paa na naguunahan pababa mula sa 2nd palapag ng kanilang villa. Mama, si Leah mo! Kinuha ang sketchbook ko! Reklamo ng isang matinis at malambing na boses. Hindi ko kinuha la, Arnie. Tinitingnan ko lang kung pantay ang iginuhit mong ulap. Sagot naman ng isang baritonong boses bata na may halong otoridad. Pumasok sa kusina ang 27 taong gulang na bata. Si Liam, ang panganay, ay may mga matang kasing dilim ng kay Victor. Maging ang paraan ng pagtayo nito at ang pagiging seryoso ay isang paalala kay Selena ng lalaking pilit niyang kinalilimutan. Samantala, sila Arnie naman ay ang kanyang munting bersyon. Puno ng sining, malambot ang puso, ngunit may taglay na determinasyong hindi matitinag. Liam, ibalik mo ang sketchbook ng kapatid mo. At la Arnie, huwag kang sumigaw. Ang isang lady ay laging kalmado dapat.
See? Mama side with me. Bulong ni Liam sabay kindat sa kapatid. Isang kilos na nagpabilis ng tibok ng puso ni Selena. Masyadong kamukha ni Liam ang kanyang ama. Minsan, natatakot si Selena na baka isang araw nakita niya si Victor sa mga mata ng kanyang anak. Matapos ang almusal at maihatid ang mga bata sa eskwelahan, naupo si Selena sa kanyang studio. Sa loob ng 7 taon, tanging ang mga bata at ang kanyang sining ang naging mundo niya. Hindi naging madali ang maging single mother sa ibang bansa. Maraming gabi siyang umiyak dahil sa pagod, lalo na noong mga unang taon na kailangan niyang pagsabayin ng pag-aalaga sa kambal at ang pagtatahi ng mga gown para lang may maipakain sa kanila. Ngunit ang lahat ng yon ay nagbunga. Ang kanyang brand na El Selena ay isa na sa mga hinahangad ng mga elite sa Italia. Subalit, may isang bagay na laging pumapagabag sa kanya. Ang mga bata ay nagsisimula na ring magtanong tungkol sa kanilang ama. Mama, bakit sa drawing ng family tree, sa side mo lang may picture? Tanong nila Arnie isang gabi. Ang sagot ni Selena ay palaging pareho. Ang daddy niyo ay isang bituin sa malayo, anak. Pinabantayan kayo pero hindi natin pwedeng mahawakan. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Selena habang tinitingnan ang isang email sa kanyang laptop. Isang imbitasyon para sa international fashion show na gaganapin sa susunod na buwan. At ang lokasyon, Manila, Philippines. Dati ay mabilis niyang tinatanggihan ang mga ganitong alok sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ang kanyang kumpanya ay nangangailangan ng expansion sa Asia. Bukod pa rito, nararamdaman niyang sapat na ang 7 taon para mabaon sa limot ang nakaraan. Nagbago na siya. Hindi na siya ang mahinang si Selena na umalis ng sugatan ng puso. 7 taon na, Victor. Bulong niya sa hangin. Siguradong masaya ka na kay Nadine. Siguradong nakalimutan mo na ako. Pinindot ni Selena ang accept button. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng mundo, sa isang marangyang opisina sa Mandaluyong, isang lalaki ang pabalik-balik na tinitingnan ng isang lumang ultrasound result na lukot na. Ang tanging alaala ng gabing winasak niya ang sarili niyang pamilya. Ang malakas na ugong ng makina ng eroplano ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong yugto sa buhay ni Selena. Pagbaba nila sa Ninoy Aquino International Airport, agad na sinalubong sila ng mainit na hangin ng Maynila. Isang paalala ng mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Mama, why is it so hot here? It's not like Tuscany. Reklamo ni Liam habang inaayos ang kanyang maliit na trench coat. Kahit 7 taong gulang pa lamang, ang aura ni Liam ay kapansin-pansin. Diretso ang tindig at seryoso ang muka. Tila isang munting bilyonaryo na naglalakad sa gitna ng terminal. Because this is the Philippines, baby. It's the land of the sun. Nakangiting sagot ni Selena habang inaayos ang suot na malaking sunglasses. Sa kabilang banda, sila Arnie naman ay tila isang paru-paro na patingin-tingin sa paligid. I like the colors, Mama. It's vibrant. Hindi nagtagal, sinalubong sila ng mga tauhan mula sa hotel kung saan sila tutuloy. Bilang isang tanyag na designer na kilala na ngayon sa pangalang Selena Montales Rossi, sadyang binigyan siya ng pinakamataas na antas ng seguridad at serbisyo. Hindi niya ginamit ang apelidong Velasco dahil para sa kanya, ang pangalang yon ay namatay na 7 taon na ang nakakaraan, pamula ng lokohin siya ng asawa. Habang lula ng sasakyan patungo sa Mandaluyong, hindi mapigilan ni Selena ang makaramdam ng kaba. Ang bawat gusaling na dadaanan nila ay pamilyar. Doon ang paborito nilang restaurant noon. Doon naman ang gusali kung saan madalas siyang maghintay kay Victor. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Mama, are you okay? Your hands are shaking. Puna ni Liam. Masyadong matalas ang pakiramdam ng kanyang anak na lalaki. Isang katangi ang namana nito sa ama. I'm just excited, Liam. Maraming trabaho si Mama rito. Pagsisinungaling niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng Velasco Company, hindi mapakali si Victor. 7 taon na ang lumipas, ngunit tila naging mas malamig at mas masungit ang bilyonaryo. Wala na sa buhay niya si Nadine. Matapos umalis na Selena, napagtanto ni Victor ang kamalian niya. Ang babaeng akala niya ay mahal niya ay isa palang oportunista na pera lamang ang habol sa kanya. Pinatalsik niya ito sa buhay niya 3 buwan matapos ang pagtakas ni Selena. Ngunit huli na ang lahat. Kung kailan niya napatunayan na mahal niya ang asawa, saka naman ito nawala sa kanya.
Sir, narito ng listahan ng mga kalahok para sa International Fashion Show. Ulat ng kanyang assistant. Hindi malang tiningnan ni Victor ang folder. I don't care. Just make sure the Velasco Group is the main sponsor. I need to be there. And sir, may balitang ang sikat na designer na si Selena Rossi mula sa Italy dumating na rin kanina. Natigilan si Victor. Selena, ang pangalang yon ay sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit pa alam niyang imposibleng itong ang kanyang asawa. Ang kanyang Selena ay mahinang babae, isang simpleng housewife, hindi isang tanyag na designer sa Europa. Kinabukasan, nagpa siya si Selena na ipasyalang kambal sa isang eksklusibong mall bago magsimula ang kanyang mga meeting. Habang nasa loob ng isang bookstore, biglang binitawan ni Liam ang kamay ni Selena dahil nakakita ito ng isang rare na architecture book sa display. Liam, huwag kang lalayo! Tawag ni Selena. Hahabulin na sana niya ang anak nang biglang huminto ang isang matangkad na lalaki sa tapat ng display stand. Ang lalaki ay nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. May otoridad ang bawat galaw at tila tumigil ang mundo ni Selena nang mamukaan ang profile nito. Si Victor ang kanyang dating asawa. Naroon ito, ilang hakbang lang ang layo sa kanyang anak. Yumuko si Victor upang tinandi ng libro at sa sandaling yon, nagtagpo ang tingin ng mag-ama. Ang maliit na bersyon ni Victor at ang matandang bersyon nito ay magkaharap na ngayon. Napatigil si Victor, nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang batang lalaki sa harap niya. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng muka, tila nakatingin siya sa isang salamin ng kanyang kabataan. Liam! Mabilis na sumigaw si Selena at hinablot ang anak bago pa man makapagsalita si Victor. Mabilis niyang itinalikod ang bata at hinila sila Arnie na nasa tabi lang niya. Excuse me. Mahinang sabi ni Selena, sadyang binabaan ang boses at hindi lumingon. Mabilis siyang naglakad palayo na halos tumatakbo habang ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa labis na kaba. Naiwan namang tulala si Victor sa gitna ng bookstore. Selena? Bulong niya sa hangin. Ngunit nang lumingon siyang muli, wala na ang babae at ang mga bata. Ang tanging naiwan ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang matinding pagtataka kung sino ang batang kamukhang-kamukha niya. Ang pinakahihintay na fashion show sa bansa ay idinao sa Manila Brilliant Hotel. Gabi ito ng Philippine International Fashion Party kung saan ang lahat ng matunog na pangalan sa industriya ay nagtipon-tipon. Ngunit sa likod ng entablado, ang tanyag na designer na si Selena Reyes Monti ay tila gustong lamunin ng lupa. Mama, can we go out there? Liam said there are lots of chocolates in the lobby. Iyayan nila Arnie habang pinaglalaroan ng laylayan ng kanyang mamahaling lace dress. Nola Arnie, Liam, stay here. Mahigpit na utos ni Selena. Hindi maalis ang kaba sa kanyang puso mula na makita niya si Victor sa mall noong nakaraang araw. Alam niyang sponsor ang Velasco Group at alam niyang hindi siya makakatakas sa gabing ito. Ladies and gentlemen, let us welcome the pride of Italy, the visionary behind El Selena, Miss Selena Reyes Monti. Wala na siyang takas. Huminga ng malalim si Selena. Hinawakan ang kamay ng kambal at dahan-dahang lumabas sa catwalk. Ang palakpakan ay parang kulog. Ngunit para kay Selena, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ang kanyang paningin ay dumapo sa front row. Naroon siya, si Victor Velasco. Nakatayo si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa gulat at hindi makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya, ang elegante at matapang na designer, ay walang iba kundi ang mahinang asawang 7 taon niyang hinanap. Ngunit hindi lang si Selena ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang 2 batang nasa magkabilang panig nito. Si Liam, na suot ang isang munting tuxedo, ay nakatingin sa madla ng may seryosong muka. Isang mukhang tila kinuha sa mismong salamin ni Victor. At sila Arnie, na may mga matang kasing ganda ng kay Selena, ngunit may kurba ng labi na kasing pilyo ng sa kanya. Selena? Bulong ni Victor, sapat na para marinig ng mga nasa paligid niya. Ngunit nalunod ito sa hiyawan ng mga tao. Matapos ang maikling rampa, mabilis na hinila ni Selena ang mga bata pabalik sa backstage. Alam niyang susunod si Victor at hindi siya nagkamali. Hindi pa siya nakakaabot sa dressing room nang harangan sila ng 2 bodyguards. Kasunod ang isang lalaking naglalakad ng mabilis.
Ang bawat takbang ay tila nagpapayanig sa sahig. Selena, huminto ka! Ang boses ni Victor ay puno ng otoridad at matinding emosyon. Hinarap siya ni Selena. Itinago ang kambal sa kanyang likuran. Mr. Velasco, may kailangan ba kayo? Marami pa akong tatapusing trabaho. Mr. Velasco? Galit na tumawa si Victor, ngunit may pait sa kanyang mga mata. 7 taon, Selena. 7 taon kitang hinanap. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. At ngayon, magpapakita ka na may kasamang 2 bata. Tumingin si Victor kay Liam na nakatingin din sa kanya ng walang takot. Sino sila, Selena? Bakit kamukhang kamukha akong batang to? They are my children, Victor. Mine alone. Matigas na sagot ni Selena, kahit na ang totoo ay nangangatog ang kanyang mga tuhod. Are you our daddy? Biglang tanong nila Arnie mula sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang bunting boses ay bumasag sa tensyon ng paligid. Arnie, no! Saway ni Selena. Napaluhod si Victor sa harap ng mga bata. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng publiko. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay mukhang mahina at lupaypay sa harap ng 2 bata. I think I am. Gumaralgal ang boses ni Victor. Wala kang karapatang tawagin silang anak mo, Victor. Iniwan mo kami. Bago mo pa man lang malaman na nag-e-exist sila. 7 taon ako nagpakahirap habang ikaw ay nagpapakasaya sa piling ng ibang babae. Kaya wag mo silang lalapitan. Galit na saad ni Selena. Hinila ni Selena ang kambal at mabilis na naglakad patungo sa parking lot. Ngunit alam niyang ito pa lang ang simula. Ang leon na si Victor Velasco ay nagising na. Ang hinding-hindi nito hahayaang makawala ang kanyang pamilya sa pangalawang pagkakataon. Hindi nakatulog si Selena ng gabing yun. Ang bawat sulyap niya sa mahimbing na natutulog na kambal ay punong-puno ng pangamba. Alam niya na ang lalaking yon ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Lalo na ngayong nakita na nito ang ebidensya ng kanilang nakaraan. Ang mga anak na 7 taon niyang itinago. Kinabukasan, maagang nagtungo si Selena sa kanyang pansamantalang opisina sa Maynila upang ihanda ang mga dokumento para sa kanyang susunod na fashion exhibit. Ngunit pagdating niya ron, sinalubong siya ng kanyang assistant na si Alice na namumutla at tila maiiyak. Ma'am Selena, may problema po tayo. Nanginginig ang boses ni Sofia. Ang lahat ng ating mga suppliers para sa exhibit sa susunod na linggo ay biglang nag-back out. Pati ang venue na binayaran na natin, nagpadala ng notice. Cancel na raw ang reservation natin dahil may technical issues daw ang ballroom. Naniga si Selena. Anong technical issues? Binayaran na natin ang full amount, Alice. Hindi lang yun, ma'am. Ang mga local boutiques na kukuha sana ng ating El Selena collection ay tumawag din. Sinasabi na lang hindi na muna tutuloy yung kontrata. Parang na-blacklist tayo sa buong industriya dito sa Pilipinas sa loob lang ng isang gabi, ma'am. Hindi na kailangan magtanong ni Selena kung sino ang may gawa nito. Ramdam niya ang pamilyar na bigat ng kapangyarihan ni Victor. Galit na kinuha ni Selena ang kanyang bag at mabilis na nagtungo sa Velasco Tower. Hindi siya pwedeng manahimik habang sinisira nito ang pinaghirapan niya sa loob ng 7 taon. Pagdating niya sa penthouse office ni Victor, hindi na siya nagpa-announce sa assistant nito. Padabog niyang binuksan ang pinto. Victor, ano bang akala mo sa ginagawa mo? Galit na saad niya. Naroon si Victor, nakaupo sa kanyang swivel chair habang nakatingin sa labas ng malawak na bintana. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Walang bakas ng galit sa mukha nito, kundi isang malamig at kalkuladong ngiti. Good morning, Selena. Or should I call you the great designer, El Selena Monte? Ani Victor sa isang baritonong boses na tila nanunuot sa kanyang buto. Itigil mo ang laro na to, Victor. Huwag mong idamay ang negosyo ko. Pinaghirapan kong El Selena. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumayo si Victor at dahan-dahang lumapit sa kanya. Pinaghirapan? Mas pinaghirapan kong maghanap sa'yo, Selena. 7 taon ako nabuhay sa madilim dahil hindi ko alam kung nasaan ka. At ngayon, magpapakita ka na may 2 anak na kamukha ko, tapos aasaan mong hayaan lang kita? No. Hinawakan ni Victor ang braso ni Selena. Hindi masakit, ngunit mahigpit. Isang hawak na nagpaparamdam na wala na itong balak na bitawan siyang muli. I-blacklist ko ang lahat ng kumpanyang kakausap sa'yo hanggang sa wala ka nang mapuntahan, kundi ako. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng yaman ko para siguraduhin na
Hindi mo maiaalis sa mga anak ko sa akin muli. Wala kang karapatan sa kanila. Iniwan mo kami para kay Nadine. Kinalimutan mo ko bilang asawa mo ng panahon na nagpapakasaya ka sa piling niya. Kaya wala kang karapatan na guluhin kami. Nadinisgan si Lina. Pinatalsik ko siya sa buhay ko bago ka pa man makarating sa ibang bansa. Gumaralgal ang boses ni Victor. Ang kanyang maskara ng pagiging bilyonaryo ay bahagyang nag-crack. Nagkamali ako, aminado ako, pero hindi ko hahayaan na ang mga anak ko ay lumaking hindi ako kilala. Liam and Laorne, they deserve the Valesco name. Hindi niya kailangan ng pangalan mo, Victor. Masaya kami nang wala ka. Then let's make a deal. Mungkahi ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga labi ni Selena. I'll lift the blacklist. I'll give you the grandest fashion show this country has ever seen. In exchange, you and the twins will stay in the mansion with me for 1 month. Give me 30 days to prove myself to them and to you. Pakiusap ni Victor. Napasinghap si Selena. 1 buwan sa mansyong yon, ang lugar kung saan nadurog ang puso niya. At kung ayaw ko, alam mong kaya kong ipasara ang kumpanya mo bago lumubog ang araw. Choice is yours, Selena. Your career or your pride. Mabigat ang bawat takbang ni Selena habang hila-hila ang kanyang maleta papasok sa gate ng Valesco Mansion. 7 taon na ang nakalipas, ngunit tila walang nagbago sa marangyang palasyong ito. Mula sa malalaki na haligi hanggang sa amoy ng mga mamahaling orchids sa garden. Ang pinagkaiba lang, ngayon ay may 2 bata na nakahawak sa kanyang magkabilang kamay. Mama, is this a castle? Are we going to live with a giant man? Tanong ni Laorne habang nakatingala sa pinto. He's not a giant, Laorne. He's just Mr. Victor. Sagot ni Selena. Pilit na pinapakalma ang sarili. He looks like me, Mama. Why? Usisa naman ni Liam. Ang kanyang maliliit na kilay ay nagsasalubong. Isang eksaktong replika ng ekspresyon ni Victor kapag ito ay nag-iisip. Bago pa makasagot si Selena, bumukas ang malaking pinto at lumabas si Victor. Hindi na ito suot ang kanyang business suit. Nakasuot lang ito ng simpleng puting shirt na bahagyang hapit sa kanyang matitigas na katawan. Dahilan upang biglang makaramdam ng init si Selena na agad naman niyang iwinaksi. Welcome home. Sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. May bakas ito ng kasiyahan. At ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa kambal. This is not a home, Victor. This is a business deal. 1 buwan. Pagkatapos nito, ibabalik mo lahat ng kontrata ko at hahayaan mo na kaming bumalik sa Italy. Hindi sumagot si Victor. Sa halip, lumapit siya sa kambal at lumuhod upang maging kapantay ang kanilang paningin. Liam, Laorne, I have something to show you. May ginawa akong playroom para sa inyo sa loob. Gusto niyo bang makita? Kumislap ang mga mata ni Laorne, habang si Liam naman ay tumingin muna kay Selena para humingi ng pahintulot. Tumango si Selena at agad na sumunod ang 2 sa mga yaya na tinawag ni Victor. Nang maiwan silang 2 sa hallway, bumalik ang tensyon. Anong ginagawa mo, Victor? Huwag mo subukang bilhin ang loob ng mga anak ko sa pamamagitan ng mga laruan. Hindi ko sila binibili, Selena. Binabawi ko lang nga 7 taon na wala ako. Seryosong sagot ni Victor. Lumapit siya kay Selena hanggang sa maamoy nito ang pamilyar niyang pabango. Amoy ng kahoy at tagumpay. At ikaw, sa tingin mo ba, hahayaan kitang matulog sa guest room? You're still my wife. Our marriage was never annulled. Kasama sa usapan na hindi mo ko pwedeng pilitin sa kahit anong bagay na ayaw ko, Victor. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Depensa ni Selena, bagaman bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Fine, for now. Sabi ni Victor na may mapanuring ngiti. Sumapit ang hapunan. Ito ang unang pagkakataon na naupo silang 4 sa iisang mesa. Ang mansyon na dati ay tahimik at malamig ay biglang napuno ng ingay ni Laorne at Liam. Nakita ni Selena kung paano titigan ni Victor ang mga bata. May halong pagkamangha at pagsisisi. Sa bawat tawa ni Laorne, tila nadudurog ang pader sa puso ni Victor. Ngunit para kay Selena, ang bawat sandali ay isang paalala ng sakit. Nang magtama ang paningin nila ng asawa sa ibabaw ng hapag, naalala niya ang gabing nakita niya ito sa piling ni Nadine. May problema ba sa pagkain? Tanong ni Victor nang mapansing hindi kumikilos ang kutsara ni Selena. Wala, iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Sagot ni Selena bago tumayo. Liam, Laorne, tapos ng hapunan. Time for bed.
Habang pinapatulog ni Selena ang mga bata sa kanilang bagong kwarto, hindi niya alam na nakatayo si Victor sa labas ng pinto. Nakikinig sa kanyang malambing na pagkanta. Ang bilyonaryong akala niya ay walang pakiramdam ay tahimik na nangangako sa kanyang sarili. Sa loob ng 30 araw, gagawin niya ang lahat upang hindi na muling lumabas ng pintong yon ang kanyang pamilya. Babawi siya sa kanyang asawa at sa kambal. 1 linggo na ang nakakalipas simula nang lumipat sina Celine sa mansyon. Bagaman malamig pa rin ang pakikitungo ni Selena kay Victor, hindi maikakaila ang unti-unting paglapit ng loob ng kambal sa kanilang ama. Ngunit ang gabing ito ay hindi tungkol sa mga bata. Ito ang party night ng Philippine Business Council at bilang bahagi ng kanilang kasunduan, kailangan dumalo ni Selena bilang asawa ni Victor Velasco. Suot ang isang emerald green na gown na siya mismo ang nagdisenyo, mukhang isang reyna si Selena. Pagbaba niya sa ingranding hagdanan, natigilan si Victor na naghihintay sa paanan nito. Ang kanyang asawa ay mas lalong gumanda. May taglay na itong kumpiyansa na wala noon. "You look breathtaking, Selena." Bulong ni Victor habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. "Trabaho lang to, Victor. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan." Matabang na sagot ni Selena. Pagdating sa party, agad na naging sentro ng atensyon ang mag-asawa. Ngunit ang kalmadong anyo ni Victor ay biglang naglaho ng isang matangkad, gwapo at mistisong lalaki ang lumapit sa kanila. Ang lalaki ay nakasuot ng Italian catsuit at may napakatamis na ngiti para kay Selena. "Selena, cara mia, I didn't know you were already here in Manila." Masayang wika ng lalaki bago mabilis na tilapitan si Selena ng isang mahigpit na yakap at hinalikan ng magkabilang pisngi nito. "Lorenzo?" Gulat at tuwang reaksyon ni Selena. "What are you doing here?" "I followed my favorite designer, of course. Italy's boring without you and the twins." Tawa ni Lorenzo habang ang kanyang kamay ay nananatili sa bewang ni Selena. Halos madurog naman ni Victor ang basong hawak niya. Ang bawat salita ng lalaki ay tila matulis na bagay sa kanyang pandinig. Lalo na nang marinig niya na kilala nito ang kambal. "Cara mia, favorite designer? Sinong lalaking to?" "Victor, this is Lorenzo Moretti. He is the main financier of my studio in Tuscany and a very dear friend." Pakilala ni Selena, bagaman may halong pangaasar sa kanyang mga mata na makita ang madilim na mukha ni Victor. "Business partner and more." Dagdag ni Lorenzo, sabay lahad ng kamay kay Victor. "You must be the ex-husband." Nagtagis ang mga bagang ni Victor habang tinatanggap ang kamay ni Lorenzo. Ang handshake nila ay tila isang paligsahan ng lakas. "I am her husband, Mr. Moretti. At walang ex sa bokabularyo ko." Sa buong gabi, hindi mapakali si Victor. Nakikita niya kung paano tumawa si Selena kay Lorenzo. Isang tawang hindi niya narinig mula rito simula na bumalik ang asawa. Nakikita niya kung paano hawakan ni Lorenzo ang siko ni Selena habang nag-uusap tungkol sa sining at negosyo. Hindi na nakapagpigil si Victor. Sa gitna ng isang kanta, bigla niyang hinila si Selena mula sa tabi ni Lorenzo at dinala sa isang mas madilim na bahagi ng balkonahe. "Ano ba, Victor? Nasasaktan ako." "Sino siya, Selena? Siya bang dahilan kung bakit ayaw mo na bumalik sa akin? Siya bang tumatayo bilang ama ng mga anak ko sa Italy?" Bulyaw ni Victor. Ang kanyang selos ay tuluyan ng nagwala. "At ano naman sa'yo kung siya nga? Lorenzo was there when I was nothing. Siyang nag-alaga sa akin nung mamatay ang puso ko dahil sa pagtataksil mo. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko napalaki ng maayos ang Liam at Laarni." "I don't care about your excuses. Akin ka lang, Selena. Akin ang mga anak ko. Walang ibang lalaking pwedeng humawak sa'yo habang asawa pa kita." Pero bago pa makasagot si Selena, mabilis siyang hinila ni Victor at sinakop ang kanyang mga labi ng isang halik na puno ng puot at matinding pangungulila. Isang halik na nagpapaalala kay Selena na kahit anong pilit niyang paglimot, ang katawan niya ay laging kilala ang haplos ng asawa. Mabilis na itinulak ni Selena si Victor matapos ang mapusok na halik na yun. Humihingal siya. Ang kanyang mga labi ay namumula at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at kalituhan. Ang sariwang hangin sa balkonahe ay hindi sapat upang palamigin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. "Huwag mo akong idadaan sa pananakot, Victor. Hindi na akong babaeng dadaan mo sa isang halik lang." Bulyaw ni Selena habang pinupunasan ng kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. "Hindi yun pananakot, Selena. Yun ang katotohanan. Hanggang ngayon ay may nararamdaman ka pa rin sa akin.
Sagot ni Victor. Ang kanyang boses ay pao sa tindi ng emosyon. At tungkol kay Lorenzo, hindi ko papayagan na palitan niya ako sa buhay ninyo. Wala kang karapatang magselos. Nakalimutan mo na ba kung bakit ako umalis? Nakalimutan mo na ba si Nadine? Hindi ko nakakalimutan dahil yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Victor. Selena, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa gabing yun sa mansyon. Patawarin mo ko sa mga salitang binitawan ko na alam kong sumugat ng malalim sa iyo. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa 7 taon na hinarap mo na mag-isa. Lumuhod si Victor sa harap ng asawa. Nilamon ako ng pride ko noon. Hinayaan ko mabulag ako ni Nadine dahil akala ko ay wala ka ng pakialam sa akin. Pero simula nung umalis ka, gumuho ang mundo ko. Naghanap ako si Lina. Araw-araw kitang hinanap. At ngayong narito na kayo. Ngayong alam ko na may Liam at Laarni ako. Pinapangako ko, hindi na ako ang dating Victor. Hinawakan ni Victor ang mga kamay ni Selena. Ang kanyang mga palad ay nanginginig. Hihingi ako ng pagkakataong ito para pilitin kang mahalin ako agad. Kundi para patunayan na kaayo kong bumawi. Hayaan mong punan ko ang bawat kaarawan ng kambal na wala ako. Hayaan mong ipakita ko sa kambal na may ama silang. Handang itaya ang lahat para sa kanila. At hayaan mong ligawan kitang muli. Hanggang sa mawala ang galit dyan sa puso mo. Napaupo si Selena sa garden chair. Tuluyan ang bumagsak ang mga luhang. Kanina pa niya pinipigilan. Ang puot na pilit niyang pinangangalagaan sa loob ng 7 taon ay tila unti-unting natutunaw sa tapat na pagsusumamo ng asawa. Bakit ngayon lang, Victor? Sobra kaming nahirapan ng mga anak natin. Patawad, Selena. Patawad. Pero pangako, mula sa gabing to, walang sino mang makakasakit sa inyo. Hindi ko na kayo hahayaang mawala muli. Babawi ako sa bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Sa kabilang banda, hindi nila alam na mula sa pinto ng balkonahe, nakasilip ang kambal. Mama is crying. Bulong nila Arnie. But Daddy is saying sorry. Maybe the giant man is not a villain after all. He's just a sad daddy. Sabi ni Liam. Maagang nagising si Victor. Sa loob ng 7 taon, ngayon lang muling sumigla ang kanyang mansyon. Upang simula ng kanyang pangakong pagbawi, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, ginawa niyang isang paraiso ang malawak na hardin ng mansyon. Nagpalagay siya ng isang malaking inflatable castle, mga istasyon ng paboritong pagkain ng kambal, mula sa gelato na nakasanayan nila sa Italy hanggang sa tradisyonal na pagkaing Pinoy. At isang mini art studio para kay Selena sa ilalim ng puno ng akasya. Mama, look! There's a giant castle outside! Tilin nila Arnie habang hinihila ang lalayan ng pantulog ni Selena. Kahit si Liam na laging seryoso ay hindi napigilang lumaki ang mga mata nang makita ang mga remote-controlled cars at mga libro tungkol sa arkitektura na nakahanda sa isang mesa. Pagbaba nila, sinalubong sila ni Victor na may bitbit na 3 bungkos ng bulaklak, isang malaking pumpo ng stargazer para kay Selena at 2 maliliit na sunflower para sa kambal. This is for the 3 most important people in my life. Nakangiting sabi ni Victor. Ang kanyang aura ay malayo sa pagiging istriktong bilyonaryo. Mukha siyang isang ama na excited na magpasaya. Victor, hindi mo na kailangan gawin ang mga to. Mahinang sabi ni Selena, bagaman hindi niya mapigilang makaramdam ng kilig sa puso nang makita ang saya sa mukha ng kanyang mga anak. Gagawin ko ang lahat, Selena. Kulang pa to para sa 7 taon. Seryosong sagot ni Victor habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Naging masaya ang umaga. Nakipaglaro si Victor sa kambal sa loob ng inflatable castle. Naghabulan sila, nagtawanan at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Selena ang malakas na tawa ni Liam habang karga-karga ito ni Victor sa kanyang balikat. Habang pinapanood sila ni Selena mula sa kanyang bagong art studio, unti-unting lumalambot ang pader sa kanyang puso. Marahil nga, seryoso si Victor sa pagbabago. Ngunit ang maaliwalas na umaga ay biglang nagdilim nang isang pamilyar na puting sasakyan ang pumasok sa gate. Bumaba mula rito ang isang lalaking laging maayos ang tindig at may dalang mga regalo mula sa Italy. Lorenzo? Gulat na sambit ni Selena. Ciao, Selena. I hope I'm not interrupting the family reunion. Nakangiting bungad ni Lorenzo habang naglalakad patungo sa kanila. Agad siyang lumapit kay Selena at bago pa man makapagreklamo si Victor ay mabilis itong hinalikan ng kamay ni Selena. I missed you in the studio today.
so I decided to bring the studio to you. Agad na ibinaba ni Victor si Liam at lumapit ng may madilim na muka. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Moretti, hindi ko alam na mahilig kang pumasok sa pamamahay ng ibang tao na walang imbitasyon. I have a standing invitation from Selena, Victor. We've been inseparable for years, remember? Pang-aasar ni Lorenzo habang binibigay ang isang maliit na box kay Arnie. And I brought the kids favorite chocolates from Florence. They don't need chocolates. They have a buffet here. Malamig na tugon ni Victor. Victor, please! Saway ni Selena. Humarap siya kay Lorenzo. Salamat, Lorenzo. Sakto ang dating mo. Magmemeryenda na kami. Lalong nagtagis ang mga bagang ni Victor. Sa buong oras ng merienda, tila naging isang kompetisyon ang bawat galaw. Kapag pinagsisilbihan ni Victor si Selena ng pagkain, agad namang magkukwento si Lorenzo tungkol sa kanilang mga sweet memories sa Italy na hindi alam ni Victor. Remember the time we got lost in Venice, Selena? That was the most romantic mistake we ever made. Tawa ni Lorenzo. Hindi na nakapagpigil si Victor. Tumayo siya at hinawakan ng kamay ni Selena sa ibabaw ng mesa. Lorenzo, salamat sa pagbisita. Pero ang asawa ko at ang mga anak ko ay may family bonding ngayon. Siguro naman ay marunong kang makiramdam kung kailan ka na nagiging extra wheel. Victor! Awat ni Selena. Ngunit baka sa mukha ni Victor ang matinding selos at determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya. I'm just protecting what is mine, Selena. Mariing sabi ni Victor habang nakatitig ng matalim kay Lorenzo. At hindi ko hahayaan na may umago sa sandaling to. Matapos ang tensyon na naganap sa dalawang lalaki, ay nagdesisyon si Selena na makipagkita kay Lorenzo sa isang tahimik na cafe sa loob ng isang eksklusibong mall. Alam ni Selena na kailangan niyang linawin ang lahat, hindi lang para kay Victor, kundi para na rin sa kapanatagan ng loob ni Lorenzo na naging sandigan niya sa pinakamahihirap na sandali ng kanyang buhay. Salamat sa pagpunta, Lorenzo. Ngumiti si Lorenzo, bagaman may bakas na lungkot sa kanyang mga mata. You sounded serious on the phone, Selena. Is this about your husband? Huminga ng malalim si Selena at tumingin ng diretso sa kaibigan. Lorenzo, utang ko sa iyo ang buhay ko at ang tagumpay ko ng El Selena. Noong wala akong matakbuhan sa Italy, ikaw ang rin doon. Ikaw ang tumayong tito at kaibigan ni Liam at Arnie at hindi ko yun makakalimutan. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo at sa sarili ko. Nakita ko kung paano magbago ang kambal mula nang makasama nila si Victor. Liam is starting to open up and Arnie, she's so happy. Kailangan nilang maranasan ang magkaroon ng isang ama at kailangan ko ring bigyan ng sarili ko ng pagkakataong malaman kung kaya pa bang mabuo ang pamilyang sinira ng nakaraan. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Selena sa ibabaw ng mesa. Are you saying you're going back to him? Hindi ko pa alam kung babalik ako bilang asawa, pero kailangan kong bigyan ng oras sa mga anak ko para makasama ang ama nila. At sa prosesong yun, Lorenzo, ayokong umasa ka sa isang bagay na baka hindi ko maibigay. Mahal kita bilang kaibigan, bilang kapatid, at yun ang pinaka-importanting relasyon na ayaw kong mawala sa atin. Nabalot ng katahimikan ang kanilang mesa. Pinanood ni Lorenzo ang mukha ni Selena, ang mukha ng babaeng minahal niya ng tahimik sa loob ng maraming taon. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at dahan-dahang binitawan ang kamay nito. Alam mo, Selena, nung una kitang makita sa Toscani, nakita kong isang babaeng sugatan ng puso pero matapang. Pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging masaya ka muli. Kung ang kaligayahan mo ay nasa piling ng pamilyang ito, sino ako para humadlang? I care for you too much to be the reason for your confusion. Lorenzo, huwag kang mag-alala. I'm a big man. Masakit, oo, pero mas masakit kung makikita kitang pilit na nakikipaglaban sa nararamdaman mo dahil lang sa utang na loob. Mananatili akong kaibigan mo, Selena, at mananatili akong Tito Lorenzo ng Kambal. Magpaparaya ako dahil gusto kong makita kang buo muli. Nakahinga ng maluwag sa Selena. Salamat, Lorenzo. Napakabuti mong tao. I know, pero sabihin mo si Victor na yon na isang pagkakamali pa niya, isang luhang pumatak mula sa mga mata mo. Hindi na ako magdadalawang isip na titakas kayong muli pabalik sa Italy. Maliwanag ba? Natawa si Selena at tumango. Naiintindihan ko. Nakangiting saad ng dalaga. Paglabas ni Selena sa mall matapos ang pakikipag-usap kay Lorenzo, gumaan ang kanyang pakiramdam. At nang malapit na siya sa mansyon,
ay may isang itim na van ang biglang humarurot at humarang sa kanyang daraanan. Mabilis na bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakamaskara ang lumabas. Ngunit ang mas ikinagulat ni Selena ay ang babaeng kasunod nila. Suot ang isang malaking salamin at scarf. Hindi maitatago ng balat kayo ang mukha ni Nadine. Long time no see, Selena. Akala mo ba tapos na tayo? Akala mo ba hahayaan ko lang kayong maging masaya matapos ninyo kung sirain ni Victor? Nadine, anong kahibangan to? Simple lang. Kukunin ko ang isa sa mga anak mo. Turo ni Nadine sa direksyon ng mansyon kung nasaan ang kambal. Nalaman kong may field trip si Liam ngayon sa museum na malapit dito. Pag nakuha ko siya, bibigyan ako ni Victor ng bilyon para sa kalayaan ng anak niya. At pagkatapos, mawawala na ako kasama ang pera ninyo. Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Nadine. Banta ni Selena, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Makakaalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Tumawa naman ang malakas si Nadine, isang tawang puno ng inggit at galit. At anong gagawin mo? Iiyak? Tatakas muli gaya ng ginawa mo 7 taon nang nakalipas? Mahina ka, Selena. Isang trophy wife na walang halaga kundi ang magpaapi. Sa isang iglap, sumenya si Nadine sa kanyang mga tauhan na lapitan si Selena para patahimikin ito bago nila ituloy ang plano kay Liam. Ngunit hindi nila alam na ang Selena Monti na nasa harap nila ay hindi na ang Selena Velasco na kanilang minaliit noon. Nang tangkaing hawakan ng isang lalaki ang braso ni Selena, mabilis siyang kumilos. Ginamit niya ang bigat ng kanyang shoulder bag para ihampas sa mukha nito. Kasunod ang isang malakas na sipa sa tuhod ng lalaki. Bago pa makahuma ang isa pa, kinuha ni Selena ang kanyang spray sa bulsa at direktang ibinuga ito sa mata ng susunod na susugod. Ano? Gulat na sigaw ni Nadine. Napaatras siya sa nakitang bilis ng asawa ni Victor. Dahan-dahang lumapit si Selena kay Nadine. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at bangis ng isang inang danganib ang anak. Hinabulot niya ang scarf ni Nadine at mahigpit itong hinawakan sa leeg. Makinig ka sa akin, Nadine. Ang Selena na kilala mo ay wala na. Pinatay mo siya 7 taon nang nakalipas. Ang kaharap mo ngayon ay isang inang handang manakit para sa kanyang mga anak. Subukan mong lumapit sa kahit isang anino ni Liam at Laarni at sisiguraduhin kong hindi ka lang makukulong. Sisiguraduhin kong malilimutan ang mundo na nag-i-exist ka. Galit na saad ni Selena. Pitawan mo ko! Nanginginig na sabi ni Nadine. Sa sandaling yon, dumating ang mga security guard kasama si Victor mismo na kanina pa pala sumusunod ng palihim. Nagulat si Victor sa kanyang nakita. Inaasahan niyang ililigtas niya si Selena. Ngunit ang nasaksihan niya ay ang asawang matapang at pinapahiya ang babaeng sumira sa kanila noon. Selena! Tawag ni Victor. Binitawan ni Selena si Nadine. Victor, ayan ang dating kinababaliwan mo. Kunin mo na siya bago ko pa siya tuluyang masaktan. Napatulala si Victor. Hindi siya makapaniwala sa tapang ni Selena. Nang makabawi, ay lumapit si Victor kay Selena upang yakapin ito. I'm sorry. I should have protected you. I can protect myself now, Victor. Sagot ni Selena habang inaayos ang kanyang buhok. Pero salamat sa pagdating. Ngayon, puntahan natin si Liam at Laarni. Gusto kong makasiguro na ligtas siya. Bago makasunod si Victor kay Selena, ay hinarap niya si Nadine. Ang kapal naman na mukha mo magpakita pagkatapos ng 7 taon. Kung dati ay hinayaan kitang makatakas dahil sa pagmamanipula mo tungkol sa asawa ko, ngayon na hindi na. Nawala na sa akin noon si Selena kasama ng mga anak ko. Pero ngayon na nakasama ko na sila, ay hindi ko hahayaan na masaktan mo pa sila ulit. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita muli dahil oras na guluhin mo pa ang pamilya ko. Baka hindi ko na maisip na babae ka. Guard, palabasin sila at huwag niyong hahayaan na makapasok ang babaeng ito kahit sa gitnang mansyon. Labis ang takot na nadarama ni Nadine kasama ang mga tauhan nang hilahin sila palabas ng guard. Makalipas ang 6 na buwan mula nang lumayo si Nadine, tuluyan ang nagbago ang atmosfera sa loob ng Velasco Mansion. Ang dati ay malamig at tila museo sa katahimikan na bahay ay punong-puno na ngayon ng ingay, tawanan at mga bakas ng laruan sa bawat sulok. Ang 1 buwan na kasunduan ay matagal nang lumipas, ngunit wala nang narinig kay Selena tungkol sa pagbabalik sa Italy. Sa mga buwang nagdaan, napatunayan ni Victor na hindi lang salita ang kanyang pangako. Ngayon, si Victor ay isang amang marunong nang mag-ayos ng sirang laruan ni Liam at marunong nang mag-drawing ng mga prinsesa kasama sila Arnie. Para kay Selena,
Ang makita si Victor na nakahiga sa carpet habang dinadaganan ng kambal ay isang eksenang unti-unting nag-aalis sa natitirang galit sa kanyang puso. Isang gabi, matapos mapatulog ang kambal, nagtungo si Selena sa balkonahe, ang lugar kung saan sila una nagkaroon ng tapatang pag-uusap mag-asawa. Doon ay dinatnan niya si Victor na nakatanaw sa malawak na hardin. May hawak na 2 baso ng alak. They are finally asleep. Salamat, Selena. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makilala sila at makasama kang muli. Tumabi si Selena sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang dating tensyon ay napalitan na ng isang komportableng katahimikan. Bumawi ka, Victor. Higit pa sa inaasahan ko. Nakikita ko sa mga mata ni Liam kung gaano kanya iniidolo. At sila Orny, well, alam mong ikaw ng paborito niyang tao sa mundo ngayon. Ikaw, Selena. Nasa na ako dyan sa puso mo. May puwang pa bang isang lalaking naging hibang noon pero sinusubukang maging tama ngayon? Huminga ng malalim si Selena. Tumingin siya sa malayo bago muling hinarap ang asawa. Hindi ko itatanggi, Victor. Noong bumalik ako rito, tanging galit ang dala ko. Pero sa bawat araw na nakikita ko ang pagpupursige mo, sa bawat gabing pinapanood kitang magbasa ng kwento sa mga bata, unti-unting nawawala ang sakit. Ang pag-ibig na akala ko ay pinatay ko na 7 taon nang nakalipas, tila muling nabubuhay. Biglang binitawan ni Victor ang kanyang baso at hinawakan ang magkabilang kamay ni Selena. Ibig bang sabihin ito, may pag-asa pa tayo? Na mahal mo pa rin ako? Oo, Victor, may pag-asa tayo. At aaminin ko na mahal pa rin kita. Pero hindi na tayo babalik sa dati. Gagawa tayo ng bago. Isang pamilyang walang lihim, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, may tiwala sa isa't isa. I promise you, Selena, hindi ko nasasayangan ang tiwalang ito. Plano kong ilipat ang main office ng Valesco Group sa Europe para maging malapit sa studio mo. O kung gusto mo, dito na tayo manirahan at itatayo natin ang pinakamalaking fashion house para sa'yo sa Asia. Kahit ano, basta magkakasama tayong 4. Hinilig ni Selena ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. Ang pakiramdam ng seguridad na dati ay ipinagkakait niya sa sarili ay narito na muli. Ang sugat ng nakaraan ay hindi na masakit. Naging mga pilat na lamang ito na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila katibay. Gusto kong lumaki ang kambal dito, Victor. Gusto kong malaman nilang pinagmulan natin. Then it's settled. Dito tayo, bilang isang buong pamilya. Bulong ni Victor bago hinalikan ng mariin ang noo ng asawa. Sa gabing yun, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, tuluyan ang naghilom ang lahat. Wala nang nagtatago, wala nang tumatakas. Ang kampanya ng simbahan ay masayang umaalingaw-ngaw, hudyat ng isang pagdiriwang na akala ng marami ay hindi na mangyayari. Puno ang simbahan ng mga puting rosas at lilis, sumisimbolo sa bagong simula at malinis na hangarin. Ngayong araw, hindi lang basta kasalan ang nagaganap. Ito ang formal na pagbubuklod ng pamilyang Valesco na 7 taon ding pinaghiwalay ng tadhana at kasinungalingan. Sa bungad ng altar, nakatayo si Victor. Hindi maikakaila ang kaba sa kanyang puso kahit pa ilang beses na siyang humarap sa mga board meetings. Ngunit ang kaba niya ngayon ay mula sa labis na kasiyahan. Tumugtog ang wedding march at bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Una naglakad si Liam. Seryoso, ngunit may bakas ng proud na ngiti habang daladala ang una ng mga singsing. Kasunod niya sila Orny na tila isang munting anghel na nagahagis ng rosas. Paminsan-minsan kumakaway sa mga bisita na nagpatawa sa lahat. Sa likuran nila, lumitaw si Selena. Suot ang isang ivory lace gown na siya mismo ang nagdisenyo. Isang obrang nagpapakita ng kanyang pagiging tila Diyosa. Nang makarating si Selena sa altar, laking gulat niya na makita ang isang pamilyar na mukha sa hanay. Naroon si Lorenzo, suot ang kanyang pinakamagarang suit. Nalumipad pa mula Italy para lamang saksihan ang araw na ito. Nagtama ang kanilang mga paningin at tumango si Lorenzo ng may tapat na ngiti. Isang senyales na tunay na siyang nakapagparaya at masaya para sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang oras ng wedding vows, hinawakan ni Victor ang mga kamay ni Selena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Selena, 7 taon ako naging bulag sa katotohanan. Ngunit simula nang bumalik ka, tinuruan mo ko makikita muli. Salamat sa pagpapatawad sa isang lalaking naging mahina noon. Pangako, hindi ko nahahayaang mawala ang liwanag sa ating tahanan. Kayo ni Liam at Laorny ang aking buhay. At handa akong gawin ang lahat para mapasaya kayo ng ating mga anak.
Ngumiti si Selena habang ang mga luha ng saya ay dahan-dahang umagos. Victor, dinala ko ang sakit sa loob ng 7 taon. Ngunit pinatunayan mo na ang pag-ibig na totoo ay marunong maghintay at maghilom. Ngayon, wala na tayong kailangan itago. Ang ating pamilya ay buo na. At pangako ko na magiging katuwang mo ko sa bawat hirap at ginhawa. Hanggang sa huli. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pare. Nagpalakpakan ng lahat habang muling naghalikan ng mag-asawa. Agad na sumali ang kambal sa yakap. Isang mainit na yakap ng 4 na pusong hinding-hindi na muling magkakawalay. Pagkatapos ng kasal, ang pamilya Velasco ay nanirahan sa Maynila, ngunit madalas na nagbabakasyon sa Italy upang bisitahin ang studio ni Selena. Si Victor ay naging isang huwarang ama na mas inuunang school play kesa sa kahit anong business deal. Si Selena naman ay nagpatuloy sa kanyang karera bilang isang world-class designer. Na laging inspirasyon ng kanyang asawa at mga anak, ang kambal na sina Liam at Laorne ay lumaking puno ng pagmamahal. Bitbit ang katatagahan ng kanilang ina at ang determinasyon ng kanilang ama. Ang kwento ni na Victor at Selena ay nag-iwan sa atin ng mga gintong aral. Ang sugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay kayang pagalingin ng tapat na pagsisisi at wagas na pagpapatawad. Ang sakripisyo ni Selena ay nagpapatunay na ang isang ina ay kayang gawin ang lahat para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa dulo ng araw, hindi ang bilyong-bilyong halaga sa bangko ang tunay na tagumpay, kundi ang pagkakaroon ng pamilyang may tiwala at pagmamahal sa isa't isa. At ang karakter ni Lorenzo ay nagturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ay marunong magpalaya kung alam mong doon magiging masaya ang taong mahal mo. Dito na po nagtatapos ang kwento ng The Hiding the Billionaire Twins, isang patunay na kahit gaano kalayo ang tinakbo mo, palaging may daan pabalik sa taong nakatadhana para sa'yo. Sana ay muli ninyo kung